umaga po muli. Buksan po natin sa John chapter 15 ng ating mga Biblia. Magandang umaga po. John chapter 15, verse 1 hanggang 11. Sundan niyo na lamang po ako. Nandiyan na kayo sa amen. In verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth, that it may bring forth more fruit. That ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and then they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. In verse 11, these things have I spoken to you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na kita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa awiting specials, sa awiting ng choir, at sa presensya po ng bawat isa. Maraming ko po, Banal na Espiritu, patuloy niyo kami paunahan sa umaga. Tawad po Diyos sa aming mga pagkakasala at pagkakansin. At yung manalangin sa pangalan ng Jesus. Para kayo mga kaupo. So, abiding in Christ. So, abiding meaning tayo po ay manatili. Maraming beses po sinabi ng Panginoon dito po yung salitang abide or abiding. So, ito po yung pinakamensahe ng Panginoon sa atin is abiding. So, ating po tayo sa abiding in Christ. So, dito po sa binasa natin mga kapatid, Jesus Christ is the true vine, and God the Father is the husbandman. He is the vine, yung pinakapuno, true vine. And God the Father is the husbandman, as the gardener. And we are His branches. Tama? We are His branches. So, pag husbandman, He is the gardener. So when a person comes to Christ through faith, he or she is then born out of that vine and draws life and productivity to it. Tayo po ay nanggaling doon. Pinanganak tayo muli, kaya born again tayo muli. Born again tayo muli. Kaya tayo born again. Mula po doon sa true vine, lumabas tayo doon. Ilang kanyang mga branches. At since tayo kanyang mga branches ng true vine, hindi po pwedeng kaiba ang itsura natin. Hindi po pwedeng kaiba ang mga nagiging bunga natin bilang isang branches ng true vine. Ano? Ngayon, mga kapatid, nakakawa ako, nagbibinan tayong boses ko. Okay. So these verses have been interpreted to say that a man can be saved and then lost. Ganun po ini-interpret ito mga kapatid. Ano? Na ang isang tao daw, kapag naligtas, yung kaligtasan niya pwedeng mawala. Ano? Tandaan natin mga kapatid, para hindi tayo maging issue sa atin to, kasi ito po ginagamit ng mga verses ng mga naniniwala na ang kaligtasan nawawala. Kasi daw nasa saan dito, sabi kasi ng Panginoon, sabi niya dito, every branch, verse 2, no? Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Diba? So,
sabi nila nawawala. Pwede tayong alisin ng Panginoon. Yung kaligtasan natin daw, pwedeng mawala, pwedeng tanggalin ng Panginoon. Now, mga kapatid, unawain natin sa anong portion ba, ano po ba ang teksto, ano po ba ang text ng, o yung pinaka-tema ng verse na ito na sinasabi diyan. Ano? Etong verses na binasa natin, beginning from verse 1 hanggang 11, or the whole chapter 15, mga kapatid, it speaks about fellowship and not relationship. Ano po? Fellowship and not relationship. Kapag tinawag natin, tumutukoy na sa kaligtasan. Pero ito po tumutukoy, mga kapatid, sa fellowship. Ano? Fellowship. Sabi sa Acts chapter 17, verse 28, Acts chapter 17, verse 28, for in Him we live and move and have our being, as certain also of our own poets have said, for we are also His offspring. We are the offspring of God. Pag sinabing offspring tayo, yung mga anak ng Panginoon. Ano? And since we are saved, we have our life in Him, and our productivity comes through Him. Namumunga tayo sapagkat tayo mga branch, nanggagaling yung ating mga ibinubunga habang naka-attach pa rin tayo sa true vine. Kukunin ko sana ilustrasyon yung mga halaman ni Brother Martin. Kaya ang lalaki pala ng paso niya eh. Yung mga talbos niya eh. Pag dinala ko dito, laki eh. Yung mga talbos niya ng mga kapatid, magkakadugtong yun eh. Ano? So tayo po yung offspring ng Panginoon. At kung ano man ang mga nagiging bunga natin, ay yun ay kadahilanan ng o manifestation ng ating pagkaka-attach sa true vine. Ano? Eh hindi po ito pwedeng sabihin na ito tumutukoy sa relasyon at nawawala ang kaligtasan. Ano? Ito po tumutukoy sa fellowship natin sa Panginoon. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 4, Colossians chapter 3 verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. And another verse in Romans chapter 11 verse 36, for of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever and ever. So if we are remain attached, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo through the fellowship, attached, ibig sabihin, abide. Continuous tayo na nag-abide sa ating Panginoon. Ano po yung mangyayari din sa ating Panginoon? Ganun din po sa atin. If we remain attached. Kaya po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, abide. Abide. Manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Ngayon, ang problema po nito sa maraming mga nag-i-interpret ng versikulo na to, nag-i-interpret po nito yung mga parang ligtas. Yung mga parang ligtas. Ngayon, yung mga parang ligtas, mga kapatid, hindi naman talaga sila true, naka-attach doon sa true vine. And then sasabihin nila kapag lumayo ka sa Panginoon, mawawala yung kaligtasan. Tandaan niyo po, mga kapatid, yung mga nagsasabi na nawawala yung kaligtasan, at ito yung versikulo nila, hindi po yan totoong ligtas. Hindi yan totoong ligtas. Dahil ang totoong ligtas, unawa niya na ito'y tumutukoy sa fellowship. Now, if Christ is the true vine, and He is, If Christ is the true vine, and He is, if it is only through Christ that we have life, and it is, if it is only by Christ that we produce, and it is, then our goal and desire should be to abide in Him. Siya ang buhay. Siya ang source. Siya ang puno. Naniniwala tayong lahat, siya lahat. Siya'y buhay. Hindi lang tayo naniniwala, idiniklara din mismo ng ating Panginoon that apart from our God, apart from the true vine, we can do nothing. So, kung naintindihan natin, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ is the life, and He is the true vine, and we are His branches, we cannot afford, mga kapatid, na lumayo doon sa true vine.
Tama po? Hindi natin ma-afford. Instead, ang ating magiging ultimate goal, mga kapatid, mananatili ako. Kasi kapag lumayo ko sa Panginoon, wala akong buhay. Ano? Totoo ang salita ng Diyos, apart from God, we can do nothing. Yung mga tao, mga kapatid, ay pinagyayabang pa kanilang katayuan sa buhay nang malayo sila sa Panginoon, pinasisinungalingin nila ang salita ng Diyos. At ang katotohanan ay wala talaga sa kanila. Ano, yung mga ganyan tao na pinapakita nila, okay ang buhay nila, masaya ang buhay nila, kahit wala sila sa Panginoon, na minsan natin nakasama, kapatid, wala sa kanila katotohanan. Wala sa kanilang katotohanan at ang katotohanan na ay never talaga nila na-experience at never talaga nila na-encounter. Ano? He is the true vine. He is the only life. Apart from the Lord Jesus Christ, we cannot produce anything. Nakakapakinabang. Lahat ng pinoproduce natin, apart from the Lord Jesus Christ, walang iba kundi ang mga dumi lang. Ano? Now, dito po sa Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30. Turn your Bible please in Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30. Ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng invitation dito. Sabi niya rito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Kanta pa nga ito, di ba? "And I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is what? Light." Sino kumanta nito na OPM? Si Basil Valdez. Ano? Kinanta ni Basil Valdez to. Nilagay niya ng lyrics to, nilapatan niya nito ng musika ng melody. At ang mensahe nito, mga kapatid, napakalinaw, isang invitation para sa atin. No? That we have come unto Him and found in Him faithful, and we have never been sorry that we came at His invitation. Sino po dito nagsisisi nung siya po ay sumang-ayon o tumugon doon sa invitasyon ng Panginoon? Meron ba? Meron ba dito nagsisisi na sabi niya, pinagsisisiya ko na ako ay lumapit sa Panginoon? Pinagsisisiya ko na ako ay lumuhod sa Panginoon? Meron ba dito sa atin? Ako'y naniniwala sa isang tunay na nakasumpong ng kaligtasan ng Panginoon, sa mga totoong binigyan ng panibagong buhay ng Panginoon, sa mga generate na ng Panginoon, hindi makakaranas na nagsisisi siya, na siya'y tumugon, sumunod sa paanyaya ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat kayo mga may kabigatan, lahat kayo mga napapagod, lumapit kayo sa akin and I will give you rest. Take my yoke upon you and my burden is light. Napakagaan ng pasanin ng ating Panginoon. Ano? Now that we are saved, ngayon ligtas na tayo, kasi yan yung unang paanyaya sa atin ng Panginoon nung hindi pa tayo ligtas. Ngayon ligtas na tayo, mga kapatid. Once again, may paanyaya na naman ang ating Panginoon. Ano naman po yung paanyaya? Nabasa natin sa chapter 15. Abide in me. Manatili ka sa akin. Abide in me, sabi ng Panginoon. Isa uling paanyaya. Yung unang paanyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating na tayo po ay sumunod sa Kanya, na tayo po ay manampalataya sa Kanya, na tayo po ay sumunod sa Kanya. Pinagsisisihan niyo ba na kayo nanampalataya sa Panginoong Kristo? Pero ba dito nagsisisi? Nang siya ay natagpuan ng Panginoon, nang siya ay nakita ng Panginoon at binigyan ng bagong pagkatao, binigyan ng bagong karakter, binigyan ng bagong anyo, binigyan ng bagong bigis. Meron ba dito? Namasisi niya yung kanyang dati? Ako'y naniniwala dito sa kalagitnaan natin, ang totoong na-regenerate ng Panginoon, hindi niya kailanman mamimiss yung dating siya. At hindi tayo dapat maging mayabang kung sino tayo din dati. Tama? Yan yung paanyaya sa atin. Ngayon, nung ligtas na tayo, muli tayo ginanyayahan ng ating Panginoon. Ano naman paanyaya? Abide in me. Manatili ka sa akin. Kung ating isisimplify yung salita ng Panginoon, abide in me, stay with me.
stay with you. Ano? Can we say to God, Lord, as long as I live, I will stay with you? Pwede ba natin sabihin yun? Kaya niyo bang sabihin niyo sa Panginoon, hanggat nabubuhay ako, Panginoon, itong buhay na ito, mananatili sa'yo. Kasi kung ngayon pa lang hindi mo kaya sabihin yan, nag-iisip kang lumayo. Tama? Nag-iisip kang lumayo. Ngayon pa lang nag-iisip kang lumayo, kapatid. Kamangmangan yan. Oo. Kamangmangan yan. Ano? Kawalang utang na loob sa Panginoon ang ganyan. Tama po? Kawalang utang na loob ang mag-isip tayo na tayo lalayo sa Panginoon sa kabila ng kanyang kabutihang ginawa sa atin, sa kabila ng pagpapala na tinanggap mo, nakakapag-isip ka pa rin lumayo? Ano? Kawalang galang at hindi deserve ng Panginoon na ganun. Kaya ang paanyaya niya sa atin ulit, stay with me. Stay with me. Ano? Now, in salvation, sabi ng Panginoon, come unto me. In salvation, sabi ng Panginoon, come unto me. Ano? Ang ibig sabihin niyan, we have the help of the drawing of the Holy Spirit. In sanctification, we are to live for Him. We have the help of the power of the Holy Spirit. In service, sabi ng Panginoon, abide in me. Stay with me. Stay with me. Ano? Sa panahon na kung saan napakadami po ang umaalis sa Panginoon, sa panahon na wala na pong nananatili, sa panahon na kung saan walang tumatagal, sabi pa rin ng Panginoon sa atin, ang bawat isa sa atin dito, kanyang paanyaya, stay with me. Ano? Sabi doon sa John chapter 6:66, sabi niya sa mga disipulo niya, nung sinita niya, sinaway niya yung mga tao, sumusunod na kayo sa akin sapagkat meron kayong mapapala sa akin, meron kayong pagpapala sa akin. Nag-alisan sila. Nakita yung kanilang mga motibo, nakita ng Panginoon ang kanilang mga puso, talagang may gusto lang sila makuha, pero ayaw nilang ibigay ang servisyo nila sa Panginoon, ayaw nilang magsuko ng buhay sa Panginoon. Sa nag-alisan sila. At sabi ng Panginoon sa mga disipulo, will you also go away? Will you also go away? Ang isip ng Panginoon, sabi ng mga disipulo, sabi ni Peter, saan kami pupunta, Panginoon? Nasa sa iyong buhay. Sa mga tunay na mananampalataya, kahit gaano karaming umalis, alam niya, katayuan niya sa Panginoon, naiintindihan niya ang kanyang pagkakadikit sa Panginoon, hindi alis yan. Tama po? Amen. 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 Alam niyo yung pagsigaw ng amen, pagsang-ayon. Yun ang ibig sabihin ng amen. Pero huwag naman sana nagsasalita pa ako, nag-amen ka na. Ayaw mo matapos. Saka ka mag-amen. Ano? Now, ano po ba yung pinaka-ibig sabihin ng abiding in Christ? Ano? Abiding in Christ is to set His feet as Mary sat. Sabi sa Luke chapter 10 verse 42. Luke chapter 10 verse 42. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Ano? Abiding in Christ is to meditate upon His Word. In Psalm chapter 119 verse 130, the entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Abiding in Christ is to listen to His voice. Ano? 1 Kings chapter 19 verse 12. 1 Kings chapter 19 verse 12. And after that earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Abiding in Christ is to walk in His steps. Job chapter 23 verse 11. My foot hath held His steps, His way have I kept, and not declined. So yun po yung mga gawain, mga kapatid,
ng pananatili natin sa Panginoon. No? Pag-abide natin sa Panginoon. Ano? So, can you promise to God, mga kapatid, pwede mo ba sabihin sa Panginoon, Lord, I will stay with you as long as I live. Napakasarap, mga kapatid, pagdating natin sa huling hininga natin, nasa Panginoon tayo, wala tayong pinagsisisihan. Sa Apostol Pablo, ang huling hininga niya, sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So, dinami ng kanyang mga naranasan na experience, ups and downs ng kanyang buhay, mga threats sa kanyang buhay. Biruin mo, kapwa niya, kababayan niya, pinagtangkaan siya. Ano? Inilibing siya ng buhay, kalabas na yung ulo niya. Buhay pa rin siya. Napuklaw na ng ahas, na-shipwreck ng ilang beses, na-persecute ng maraming beses, question, dinibate ng maraming beses, sinaktan. Pero pagdating niya pa rin sa dulo, kapatid, sabi niya pa rin, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Hindi tayo sa Apostol Pablo, pero yung Diyos na pinaglilingkuran ni Apostol Pablo, Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung Diyos na nagligtas kay Apostol Pablo, siya rin Diyos na nagligtas sa atin. At yung Diyos na nag-iimbita ngayon sa atin, na manatili tayo sa Kanyang piling, siya rin Diyos na meron tayo. Tama po? So, abiding in Christ, mga kapatid, if we abiding in Christ implies that we are one with Christ. Ano? Indikasyon yan, mga kapatid, na tayo po ay kaisa sa Panginoon. If we abide in Him, tayo po ay kaisa. Ikaw ba ay kaisa ng Panginoon ngayon? Ano? Abiding in Christ implies that we are one with Christ in John chapter 15 verse 4. Yan po sa ating text. John chapter 15 verse 4. Sabi po diyan, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except if ye abide in me. Abide. Walang sanga, walang branch ang maaring mamunga ng malayo sa true vine. Tama po? Hindi tayo mamumunga, wala tayong magiging katas, wala tayong magiging fruit, wala tayong magiging pakinabang sa Panginoon. Kung tayo po ay walang pagdikit sa ating Panginoon. Ano? Hindi tayo magiging productive. Ano? Walang Kristiyanong nagiging productive ng malayo sa Panginoon. Kaya panatilihin natin yung fellowship natin sa Panginoon. Now, ito po nangyayari. Some never abide. Why? Because they are not attached. So, may mga umaalis. Bakit? Isipin natin, bakit ang daling umalis? Samantalang sa aking pangunawa, parang ang hirap umalis sa Panginoon. Ang hirap huminto sa Panginoon. Ang hirap malayo sa Panginoon. Yun ang pakiramdam ko eh. Pero bakit sila parang ang dali? Why? Because some of them are not attached. Hindi talaga nakadikit. Hindi talaga nakadikit. Kaya yung paulit-ulit umaalis sa Panginoon, paulit-ulit, baka hindi talaga nakadikit. Wala talagang attachment. Ano? Dahil niyo po ito, mga kapatid, we must get in before you get out. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pa nga nakakapasok, lalabas ka na. Magsasabi ka na kagad na nakalabas na, lalabas na ako. Hindi mo pa naranasan ang nasa loob. Hindi mo pa nararanasan kung anong pakiramdam ng naka-attach sa Panginoon. Ano? Para sa akin, mga kapatid, napakasarap na naka-attach sa Panginoon. Sabi ko nga, mga kapatid, mas mahirap para sa akin ang hindi makapunta ng simbahan kaysa yung lumiban.
Ay, mas mahirap para sa akin ang lumiban sa simbahan kaysa yung pumunta. Sabi ko, kahit anong estado ko, mas madali. Papunta sa simbahan kasi alam mo yung pakiramdam na naka-attach. Kaya nga, abiding in Christ implies that we are one with Christ. Tayo'y kaisa, tayo'y kabilang sa Panginoon. Ikaw ay sa Panginoon. Manifestation na ikaw ay sa Panginoon. If we have remained attached, if we have remained in fellowship with our Lord Jesus Christ. Ano? Instead na makipag-fellowship tayo sa sanlibutan, why don't we try to maintain and stay within the fellowship of our Lord Jesus Christ? Now, ngayon po minsan nagiging sitwasyon ng isang mananampalataya, mas naka-attach sa sanlibutan kaysa sa Panginoon. Kaya ang nagiging bunga dahil naka-attach ka dyan, isang Kristiyanong makamundo. Tandaan niyo mga kapatid, kung ano po yung nagiging bunga natin, yan ay manifestation kung saan tayo naka-attach. Ano? Kung Kristiyano ka, alam mo, sigurado kang ligtas ka, alam mo mananampalataya ka, pero ang naidudulot mo, nagiging bunga mo ay makamundo, kapatid, baka naka-attach ka sa sanlibutan. Hindi sa Panginoon. Sapagkat ang ibinubunga ng naka-attach sa Panginoon, walang iba, kundi ang kalooban ng Panginoon. Tama po? So, abiding in Christ implies that we are one with Christ. Pangalawa, abiding in Christ means that we are in constant communion with Christ. We are in constant communion. Kung sinabi natin constant, mga kapatid, matatag yan. Ano? Matatag na nagpapatuloy. Ano? Constant sa pakikipag-isa o pakikiisa sa Panginoon. Stable, steady. Pag sinabing constant, steady yung pakikiisa natin sa Panginoon. Unshakable. Hindi basta natitinan. Hindi basta mahugot. Kapatid, may mga sanga na gano'n kahit nabitinan mo, hindi mababali. Tama po? Sino na nakaakit ng puno rito? Marami na, di ba? Naranasan nyo na umakit ng puno. Naranasan nyo na rin malaglag. Sa pag-akit nyo sa puno, hindi ka lang basta nakahayakap sa vine. Maliban ko pagka nyug o buko yung aakitin mo, yan talaga, purong vine niyang yayakapin ko. Pero yung technical, yung literal ng mga puno na mangga, santol, una mong minsan tinatapakan dyan yung mga sanga. May mga sanga na nantatibay. May mga sanga na talagang kahit dalawa kayong tao, constant yan. Steady yan. Kahit anong pressure, kahit anong bigat, kahit anong tindi ng hatak, mga kapatid, dahil constant yan sa kanyang true vibe, hindi yan nadadala. Tama po? Kaya sabi mga kapatid, ulitin natin, ano, in 2 Corinthians chapter 13, verse 14. 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ano? The connection between the branch must never be broken, for to do so cuts off the flow of sap that gives both life and fruitfulness. Kapag yung sanga ito yung true vine na putol yan, yung sap magpuputol din. Ano yung sap? Social availability. Po yun. Yung sap po katas. Ganda din ang pagkakatawag ng DSWD, no? Sap. Pero yung ibig sabihin ng sap, katas. Magpuputol yung pagdaloy ng sap. Pag di ka kinilala, magpuputol yung daloy sa'yo ng sap. Pag wala kang connection sa true vine, hindi dadalo yung sap. Tama? Asan ba yung vine? Andun. Sa langit, sa Panginoon. Talaga, ano ang iniisip mo? Kaya, pinagpala yung mga talaga nakakuha ng sap dito. Kasi nakakuha ka kasi you deserve it. Ako, hindi ako
Ako hanga doon sa mga kumuha na ng SPWS, kumuha pa ng SAP. Ayaw mo maging honest, ayaw mo maging honest. Pero ibig sabihin talaga, totoo mga kapatid, ibig sabihin ng SAP katas, hindi po social amelioration program. Now, mga kapatid, tignan niyo po ito. Pag naputol po yung connection natin as a branch to sa TrueBind, pag hindi na po nakadaloy yung SAP, katas na lang, sabihin ko na lang. Katas. Kasi pag SAP, baka isipin lahat ng makakarinig. Baka sa DSWD yun. Katas, mawawala ng nutrients doon sa pinakasama. Lalong hindi tayo magkakaroon ng bunga. Anong magiging resulta? Hindi tayo madadaluyan ng buhay. Hindi tayo magkakaroon ng bunga. No? Pero alam niyo ba, ang sanga, kahit yan ay maputol, basta hindi pa yan totally natatanggal yan, minsan kahit tanggal na, pwedeng ibalik. Hindi ako marunong sa gardening, pero may mga sitwasyon, may mga sistema na gano'n. Ididikit nila, wala lang ang tawag doon. Tapos ididikit lang nila ulit, babalutan, bebentahan, at nabibila ka ng ilang araw, naka-attach na uli yun, nasusuplayan na uli ng buhay. The same with us, kapatid. No? So abiding in Christ means that we are in constant communion with Christ. Constant. Matibay, matatag, kahit anong pilit, lambitinan tayo, hatakin tayo, daanan tayo ng bagyo, hanginin yan mga kapatid. Yung ating pagkaka-attach doon po sa TrueBind, hindi basta maakay. Sapagkat pag yan pinagkaroon ng lamat at unti-unting namatayan mga kapatid, mapuputol yung pagdaloy ng kalakasan sa atin. Mapuputol yung daloy ng buhay at pagpapalat bunga. Kaya sinabi ng Panginoon, apart from the TrueBind, we can do nothing. Wala tayong magagawa. So abiding in Christ means that we are constant. Constant ba tayo sa ating pananatili sa Panginoon? Matatag, matibay, hindi tayo nauugot. Diyan mo kantayan yung I shall not be moved. I shall not be moved. Eh, kinanta ng mga ayaw magsolvinig yun sa lingkod ba? Sabi ng kanta, I shall not be moved. Hindi ako gagalaw. Pangatlo mga kapatid, abiding in Christ involves our total dependence upon Him. Abiding in Christ involves our total dependence upon Him. Kung tayo po ay nananatili o mananatili, naka-stay tayo sa Panginoon, it involves our total dependence upon Him. Yung ating pagkakadepende, nakadepende tayo sa Panginoon, total na nakadepende tayo sa Panginoon at hindi tayo nakadepende sa ating sarili. Hindi tayo nakadepende sa sarili nating kakayanan. Hindi tayo nakadepende sa ating sariling karunungan. Hindi tayo nakadepende sa sarili nating kaisipan, sa ating pagdidesisyon. Tayo nakadepende lahat sa Panginoon. Isang sikreto mga kapatid sa atin, para hindi tayo magkamali sa pagpapasya, ma-avoid natin yung disaster ng decision making, idepende natin sa Panginoon yung pagpapasya natin. Before we make plans and decisions, nalangin muna tayo, may kapanalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako wisdom. Meron akong ganitong sitwasyon, meron akong ganitong pagpipilian, bigyan mo ako ng wisdom. Huwag sign, wisdom. Pag sign, sinabi mong sign, pag may dumaang magtataho, ibig sabihin, ito yung sign mo. Ganun ba? Dumaan yung magtataho na mayroong dilaw na sombrerong maway, eto na talaga yun. Pag may dumaan nga, kadadaan lang. Sabi mo, yan na yun. Kaya huwag namang sign ang hingiin mo. Tapos na tayo diyan. Wisdom. Sabi na James, if any one of you lack wisdom, let him ask. Hingin natin sa Panginoon. At isa sa kailangan natin in decision making is wisdom. Nag-prepare tayo ng decision making. Pag-pray po ako sa decision making ko. Bago ka mag-pray ng decision making mo, wisdom. Wisdom tayo.
Nagkatubo-tubo na lahat, wisdom tooth mo, wala pa rin wisdom dito. Dahil ako naniniwala, pag may wisdom tooth, may wisdom na rito eh. Hanggang di mo hinihingi sa Panginoon yan, wala pa rin yung wisdom na yan. See? So abiding in Christ involves our total dependence upon Him. In John chapter 15 verse 5, doon po sa verse 5 nating text. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Now, as the branch is nothing, the child of God is nothing without Christ. It is the flow that sustains our spiritual lives. Ang isang Kristiyanong wala sa Panginoong Jesucristo, he is nothing. Kasi ibig sabihin na may gumawa ng acronym ng Christian, Christ. Without Christ, I am nothing. Ang isang Kristiyanong hindi naka-attach sa Panginoong Jesucristo, he is nothing. We are nothing. Bakit sinabi natin we are nothing? Kasi if you have Christ, if we are in Christ, you have all. Because Christ is all. Do you believe that? Ba't natin nasabi Christ is all? He is the bread of life. He is the living water. He is the air. He owns everything. He is the Savior. He is the King. He is the Lord of Lords. Kaya if we have Christ, we have all. So ano yung iisipin natin? Lalayo pa tayo sa Kings of Kings. Kumbaga sa salitang kanto. Pader na to eh. Diba? Ang tatag na ng padrino ko eh. May mga uso-uso yung mga ganyan, mga padrino noong anong araw. Pag sinabi ng big boss, akin yan, huwag yung gagalawin yan. Hanggang ngayon, uso pa rin eh. Ito na-abort, kusinas. Diba? Padrino. Tatag ng padrino eh. Kung yung kaisipan ng tao sa pagdedepende niya sa kanyang padrinong tao, meron tayong ganong kaisipan sa pagdedepende natin sa ating Panginoon, kapatid, hindi ka magkakamali. Kaya ibang tao, nalakas ng loob, sabihin nila, kilala mo ba ako sino ako? Diba? Masyado nakadepende sa sarili, sa posisyon, sa katayuan. Tama? Pero kung gano'n yung pagtitiwala na meron tayo, na meron sa Panginoon, dahil alam natin yung katayuan natin mga kapatid, hindi ka nagkakamali ng pinagkakatiwala. No? Kaya instead na sabihin natin sa Panginoon, Lord, may problema na naman ako. Ang laki ng problema ko. Yung parang nagsasabi tayo ng problema sa Panginoon na tila bagay yung problema mas malaki sa Panginoon. Nakakalimutan natin, mas malaki ang Panginoon natin sa problema natin. Ano lang kailangan natin? Dumepende lang tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko kaya to. Sabi ng iyong salita, hindi mo ko bibigyan ng isang bagay na hindi ko kakayanin. Subalit it seems parang nahihirapan ako dito. Bigyan mo ako ng kaalaman para harapin ang sitwasyon na ito. So, abiding in Christ involves total. Pag sinabing total, kapatid, buo, walang partiality. Total dependence sa Panginoon. Ano? Pang-apat, mga kapatid, malapit na tayo matapos. Abiding in Christ involves total obedience to Him. Tignan niyo po, pag sinabi na naman natin total obedience to Him, walang exemption, walang partiality, total obedience sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon, matapat sa atin. He is faithful. Kaya hanggang ngayon, ito tama natin. Tayo na natin. Hindi tayo nandito dahil matapat ka. Nandito tayo ngayon because God is faithful. Dito, dinadala ka pa niya. Bakit buhay pa rin tayo ngayon? Bakit nakakatayo pa rin tayo ngayon kahit ang dami natin pinagdaanan? It is because God is faithful. God is faithful. Kapatid, Kaya, sabihin natin, mag-disobey tayo sa Panginoong matapat. Nakakahiya. So, abiding in Christ involves total obedience to Him. In John chapter 15 pa rin, verse 9 hanggang 10.
John chapter 15, verse 9 hanggang 10. Sabi niya mga kapatid, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ye are my friends. Sabi niya, ano? Ye are my friends. Ito po yun sa, and if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, and as I kept my Father's commandments and abide in His love. In verse 14 and 15 naman. Verse 14 and 15. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. In 15, henceforth I call you not servants, for the servants knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Napakaganda ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Tinawag niya tayong kaibigan. Ano, halimbawa na lang, hindi naman tayo lahat pare-parehas sa ating presidente. Halimbawa lang, tinawag kang kaibigan ng presidente personal. Halimbawa, Brother Martino, pumunta rito si PRRD. Sabihin, kaibigan, timpla mo naman ako ng kape. Ang sarap sa pakiramdam, tinawag kang kaibigan. Kaibigan. May kilala akong isang rider na pulis. Yung presidente ng ARSAP. Pag naninita ng ridership, kaibigan. Kaibigan. Tinawag tayong kaibigan ng Panginoon at hindi servant, sapagkat ang isang servant hindi niya alam kung anong plano ng kanyang master. Pero tayo ay kaibigan sapagkat alam natin kung anong plano ng ating master. Ano po? Ano? Kaibigan tayo ng Panginoon. Tinawag tayong kaibigan. If we keep His commandments. Pwede po sabi ng verse 15 kasi, no? Verse 14, ano? Ye are my friends if you do whatsoever I command you. Huwag na natin kagad sabihin, kaibigan ako ng Panginoon. Talaga bang kaibigan ka ng Panginoon? Ang sabi ng salita ng Panginoon, kaibigan niya yung mga gumagawa ng kanyang mga kautusan. Diba? So tandaan niyo mga kapatid, the branch thus as the vine dictates, it bears after the will of the vine, and as the branch must bear the right fruit, so the child of God must bear the right spiritual fruit. Hindi po pwedeng si branch ang magdidikta kay true vine. At sasabihin ni branch, uy, true vine, bigyan mo naman ako ng nutrients. So, gutom na gutom pa ako eh. Ay, ganun ba? Didiktahan niya. Nowadays, may mga ganyan po na nagpapakilalang akala mo sa Panginoon. Yung kinabimuhasan niyo, yung mga problema ng mga nag-interpret ng Bible. Yung mga parang ligtas. Inuutusan nila Panginoon, alisin ang COVID-19. In the name of the Lord Jesus Christ, I command you, COVID-19, you die, you die. Ay, dito yung isang apostol dito sa Pilipinas, ganyan na rin ang ginawa niya. Sinulat niya yung COVID-19 sa papel, pinunit niya, nag-iiyak siya. Andiyan ang flag ng bansa Pilipinas, nag-iiyak siya. Pinunit niya, mga Pilipino, takakan niyo yung COVID-19. Inuutusan nila ang Panginoon. Hindi ang Panginoon ang uutusan mo. Ang Diyos ang magdidikta kung anong gagawin ni Branch. Ang gagawin na ni Branch, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi sumunod sa sinasabi ni True Vine, sa sinasabi ng ating Panginoon. Tayo mga mananampalataya, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi sumunod sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi sinabi ng Panginoon tayo po'y makipagtalastasan o mapila sa Kanya. Sapagkat wala tayong ganong klaseng kakayanan at yung kapasidad natin bilang isang tao, wala tayong ganong kakayahan. At ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang dapat at tama natin gawin. Kaya kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, siya natin gawin. Hindi sinabi ng Panginoon na bigyan mo ng iba pang kahulugan yan. Sundin mo kung anong sinasabi yan. Tama po? Sundin natin. Para magkaroon tayo ng tamang bunga. Spiritual fruit.
Ako? Spiritual. The abiding in Christ involves total obedience. Hindi kailangan ng Panginoon, mga kapatid, ang rason. Hindi kailangan ng Panginoon, mga kapatid, ang pagiging maalam mo sa maraming bagay, irarason mo ito. Hindi kailangan ng Panginoon ng masyadong believe sa kanyang sarili kung hindi naman marunong sumunod. Tandaan natin, si King Saul, napakagaling na hari din. Napakalakas na hari. Pero bumagsak siya because of his obedience. Kahit tama yung intention mo, kung hindi ka marunong sumunod, hindi pa rin tama yan. Ako? Sasabihin natin, hindi, tama naman ito gagawin ko eh. Umaya ako ng loto, nung nanalo ko, offering naman ako eh. 10% mga puso, 10% yung tithes, 10% pa yung offering. Nag 10% pa ako sa mission. Di 30% overall. Eh, yun ang panalunan ko, 100 million. Nagbigay siya ng 30 million. Tama naman yung intention ko, pero mali yung pamamaraan. Sa tingin mo, tama nga yung intention mo, nagbigay ka sa Panginoon. Nalugod ba natin ang Panginoon? Hindi. Pero may kilala ako ganito eh. Kahit ba yan ay galing daw sa loto, basta dumaan sa offering plate, tatanggapin mo. Kasi ipinanalangin mo daw yan. Parang pambihira, na-amaze ako dun. Talaga, sigurado ko dun. Para sa pa na nagtuturo tayo ng kabanalan sa loob ng simbahan, o sa ganung bagay, madali tayo masigo. May isang Baptist church din na malaki rin. Sa kahanga naman. May building project sila. Tumaya yung isang miyembro sa loto, tumama. 10 million. Ito. Pinakita sa kanyang pastor, answered prayer tayo. May panggawa na tayong building. I have 10 million tumama sa loto. Ito, ticket. Ang ginawa ng kanyang pastor, pinunit yung ticket. Kapatid, hindi sa ganyang paraan tayo pagpapalain ng Panginoon. Ang ticket ng loto, marumihan lang, bawal yan. Yung pagpunit. Kahit idikit mo ng scotch tape, hindi natatanggapin yun. Tinanggap niya ang pagkaka-review sa kanya ng kanyang pastor. Tinanggap niya ang pagkaka-review ng Panginoon sa kanya. Inamin niya yung nagkamali siya, nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon, pinagpala siya. Sinasabi niya na panalo niya 10 million more than ang meron siya ngayon. Sa tao to, more than ang meron. Pagpapala, naipasa na hanggang sa susunod na henerasyon. Yung mga anak niya. At isa sila sa naging pagpapala din sa loob ng simbahan. Kasi tinanggap niya yung pagtutuwid ng Panginoon. Natutunan niya sumunod. At yung simbahan, yung pangarap nilang building, nakuha nila. Nang walang tumataya sa loto. Nang walang tumataya sa kahit anong sugal. Kaya total obedience. Abiding in Christ involves total obedience. If we want to stay with Christ, total obedience kailangan. 100%. Minsan nasusubok yung obedience pag pera na pinag-uusapan. At sa ugali ng tao, pag pera na pinag-uusapan, iba na usapan niya. Totoo, naniniwala kayo doon? Pag pera na usapan, iba na yan. Kaya pagdating na si Baba, sorry, iba na yan, pera na yan. Hindi, kahit bakit pa pumunta ka ba ng fast food, wala bang pera pinag-uusapan doon? Pwede ba sabihin mo na lang, order nga po na yung 2-piece chicken mamaya po para sa nag-birthday. O, sa nag-birthday. Isang bucket meal order po na may nag-birthday kasi. May magpapabakit meal mamaya. Amen. Ano sabihin niya? Pwede ba sabihin na lang, sir, thank you na lang po. Okay na. Fast food chain, sir, 500 pesos po. Pera. Pag pumunta ka sa grocery, pera. Pag pumunta ka sa mall, pera. Tapos pag pumunta ka sa simbahan, ayaw mo pag-usapan ng pera. Pag patungkol sa Diyos, walang kasamang pera.
Dapat balanse. Balanse. Ano? Kasi ang paglilingkod natin sa Panginoon, kasama po din total obedience ay yung pag-obey natin doon sa prinsipyo ng ating bibig. Kaya sabi ko, walang exemption when it comes to obedience. Pag sinabi ng Panginoon, sumunod tayo. Tama po? Amen? Hindi ko po ito sinasabi para sa aking sarili, pero sinasabi ko po ito para sa ating lahat. Kailangan nating malaman. Kailangan nating maintindihan. Sabi nila, iba daw, may natatakot ng ibang mga mensahero na magturo ng patungkol sa pera kasi baka daw matisod, ma-offend ang mga miyembro. Hindi po ma-offend yan kung yan po ay naintindihan niya. Yung tinatawag na good stewardship. Siguro ma-offend kayo pag nasa bulsa ko pera at ibinili ko ng NMAX. Ko may bagong motor si Pastor, ano? Ako sasabi, Church, kailangan natin ng pambayad sa kuryente, sa tubig. Mapuputulan na tayo. Pastor, bagong motor mo, ah. Saan napunta yung pera natin? Sa motor ko. Mali naman yung kapatid. Kapatid, abiding in Christ involves total obedience. No? And number 5, last na po tayo. Gising pa kayo? Amen. Natutuwa ako kasi gising pa rin talaga kayo. Masaya ako kasi gising kayo. Wala ako nakita dito na, kasi bala ko na talaga mag-alaga ng kambing. Oo, sa probinsya daw kasi may isang simbado walang dingding. Walang dingding. Eh, paligid, puro hayop. Ngayon, napipreach yung pastor, nandiyan ako po sa First Repapsio. Yung kambing pumasok sa simbahan. Gumaganon yung miyembro. Sabi nung kambing, aba, lalaban ko ah. Lalaban ko ah. Sinuhugod niya ngayon ah. Matay yung miyembro kasi malakas yung bangga. Kaya sabi ko, dito ko lalagay yung kambing. Nakakita ng gumaganon yun. No? Nalapitan niyo. Masaya ako kasi gising kayo lahat. Last na tayo. Okay pa kayo? Napansin ko mula simula hanggang ngayon, may gising pa rin eh. Abiding with Christ is a continual fellowship. Siya ka nakakita na nag-stay, pero hindi nagpapatuloy. If we stay, if we abide in Christ, merong pagpapatuloy sa fellowship. Continual fellowship. So, abiding with Christ is a continual fellowship in John chapter 8, verse 31. John chapter 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews which believe in Him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. See? Manifestation ng pagiging disipulo natin o pagiging tagasunod natin ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, ay yung pagpapatuloy natin sa Kanyang salita. Nagpapatuloy pa ba about isa sa atin dito sa fellowship sa salita ng Diyos? Alam mo, kahit wala tayong ganitong pagtitipon ngayon, o kaya sa ibang araw, may ibang araw na wala tayong pagtitipon, dapat mayroong kang fellowship sa salita ng Diyos. Ang mga nagbabasa ng salita ng Diyos, meron yan talaga kada araw, 5 chapters to 10 chapters a day. At sigurado ako, hindi lahat dito nakakagawa. Sigurado ako. Kaya isang hamon kapatid, hindi ko kayong hamunin. Kahit 3 chapter a day. Kaya niyo po ba yun? Yung Genesis nga, 50 chapters lang yun, diba? Kaya mo yung basahin sa loob ng 1 linggo lang. 10 chapter isang araw. Hindi ka kukonsumo ng 1 oras, maniwala ka sa akin.
Sa 24 hours na meron ka, bigyan mo at least mga 30 minutes ang Panginoon, magbasa ka. O lagyan mo ng chapter, 3 chapters a day ka. Mararamdaman mo naman yun eh. Pero pag hindi mo, pag nagsisimula ka, isang chapter ka pa lang, hindi ka pa nakakakalahati ng chapter mo, ginawa mo sleeping pills yung Bible. Kaya huwag ka magbabasa ng ano. Kung hindi ka sanay, huwag ka magbabasa na nakahiga. Science hindi rin maganda. May kapatiran ako nakita, kala ko nagbabasa eh. Nung nakasilip ko, nagbabasa eh. Kaya may nakaganoon eh. Sobra ng pagbabasa yung kapatid ah. Inahin mo na yung salita ah. Gano'n eh, oh. May nakaganoon. Oh, sabi ko, ayos, sabi ko rin ah. Mamaya ko lang pinaka... Hindi ako, iba na yun ah. Na-rapture na. Continuous yung fellowship with the Word. Kahit o hindi natin prayer fellowship, hindi natin prayer meeting, hindi pa natin Sunday service. Yung fellowship natin sa salita ng Panginoon, tuloy-tuloy. Kasi binigyan tayo ng kalayaan na magkaroon ng sariling Bible, kalayaan na aralin, basahin, suriin ang salita ng Diyos. Gamitin natin. Kaya ako naniniwala mga kapatid, hindi lahat sa atin dito nagbabasa ng 5 to 10 chapters a day. Pero naniniwala ako, ang bawat isa sa atin dito, may kakayanan gawin yun. At naniniwala ako, at least 3 chapters, gagawin mo na. Simula mamaya gawin. Simula mo, Genesis. O, di ba? Ngayon, pagka naputol ka na isang araw, simulan mo rin ng Genesis chapter 1. Tignan mo, magsasawa ka. Sabi mo, sige na, tatapusin ko na. Simula yan ng isang chapter, 2 chapter, 3 chapter. Parang pocketbook yan, kapatid. Nakakalibang. Abiding with Christ. If we are a believers of Christ, if we are Christ people, kapatid, hindi ka dapat mawaglit sa salita ng Diyos. Hindi mo dapat mawaglit ang salita ng Diyos. Kasi anak ka ng Diyos eh. Pagkasunod ka ng Panginoong Kristo eh. Sabi niya rito sa John chapter 8, di ba binasa natin? Sinabi niya sa mga Jews na nananampalataya sa Kanya, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Diba? Now, as long as the branch is attached to the vine, it is one with the vine. As the vine prosper, so the branch prosper. So if we abide in Christ fellowship, we prosper. The more na yung true vine, lumalago, lumalaki, sumasagana, yung kanyang branch na nakatouch doon, lumalago, sumasagana. Ako? Lumalago, sumasagana. Sabay yun. Tignan niyo po yung mga puno dyan eh. May mga sanga dyan na ang lalaki. Matatagal na. Dito sa atin, 2 puno pinatumba natin dito para magkaroon tayo ng daanan. 2 puno yun. Pero nahirapan kami doon, natatag talaga ito. Natatag talaga. So, kung gaano katatag yung mga puno na yan, mga kapatid, sa pagkakalabitin, sa kahit anong pressure, mga kapatid, ganoon din tayo magiging matatag. Tama po? Hindi tayo perfecto, pero tayo pinagpapasalamat sapagkat yung Diyos sa pinaglilingkuran natin na nag-aanyaya sa atin na mag-stay tayo sa Kanya ay perfecto. Alam ng Diyos yung kapasidad natin na wala tayong kaya gawin kapag malayo tayo sa Diyos. Kaya ang paanyaya ng Diyos, manatili ka sa akin, anak. Manatili ka sa akin kasi hindi mo kaya pag wala. Hindi natin kaya. Honestly speaking, kapatid, we are nothing pag malayo tayo sa Panginoon. Kaya sabi nila, Mama knows best. Yes, that's good. Pero God knows best, better than our moms. Alam ng Panginoon. Biruin mo, sinabi niya, manatili ka sa akin. Amen.
Kaya isang hamon ko mga kapatid, hanggang buhay ka pa, mula sa araw na to, hanggang sa huling hininga mo, can you stay with God? Can you stay with God? Kunti yung maririnig ko, ibig sabihin yung iba may plano. Pastor, hindi naman natin alam ang mangyayari. Anong hindi alam? Sinabihan ka na ng kaibigan at alam mo na ang mangyayari. Alam mo mangyayari, kapag hindi ka nagstay sa Panginoon, patay ka. Ayun yun. Hindi natin alam, Pastor. Oo, pwede ka makatiyak. Can you stay with God? Hanggang sa waling hininga ko, Panginoon, I will stay. Stay. Kahit iwanan na niya ako, I will stay with you. Kahit may iba na siya, I will stay with you. Kahit hindi ako pinili niya, I will stay with you. Amen? Amen! Amen! Ba, yung mga kabataan naging-indian. Amen. Kahit po manalangin. Amen, Diyos, nakila sila, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat muli sa paanyaya sa amin, Panginoon, that we need to stay with you. Malayo ko po, Diyos, kami po ay magkaroon po ng positibong response sa iyong paanyaya na kami po ay manatili sa iyo. Manatili ang iyong salita sa amin at ikaw po ay manatili sa amin at kami manatili sa iyo. Dalayan ko po, Diyos, maging hamon po sa amin na patuloy na kahit ano po ang hamon ng bagyo, sitwasyon na aming pinagdadaanan ay hindi kami basta mabubunot, mauhugot, maalis, masishake, o maapektuhan. O hindi man na malalamatan ng aming pagkakaatat sa iyo. Dalayan ko po, Diyos, hanggang sa huling hininga namin, kami po ay mananatiling naka-attach sa iyo, O Diyos. Remain intact, constant sa aming communion and fellowship sa iyo. O Diyos, patuloy mong kausapin ang mga kapatiran na ito. Patuloy ka magbigay sa kanila ng encouragement. Patuloy ka magbigay sa kanila ng kapayapaan, kapanatagan sa lahat ng kanilang pinagdadaan. Maraming salamat at Diyos. Patuloy ka po ang aming mapuri, magpasalamatan at namin. Dati aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.